i-consider din po natin yung gender ng object na tutukoy natin. Ito po is ginagamit para tukuyin po yung, kunwari ako, single person, isang nagmamayari, isang bagay din ang tinutukoy. Kunwari, live. So, ang gagamitin po nating adjective is yung mon, kasi ang live ay masculine. So, kahit babae po or lalaki yung nagsasalita, or yung owner nung libro, yung owner ng libro, ang gagamitin natin is yung masculine kasi yung object na tinutukoy ay masculine. And then, ito naman po, mentes, ginagamit pag isa lang ang ownership pero maraming bagay ang tinutukoy. Kunwari, ano ba? Sa Tagalog, Susong Nezami, sa Tagalog, sila ay mga kaibigan ko. Songlet kasi maraming kaibigan ang tinutukoy. Tapos, ito naman pong not but door, ginagamit po siya pag maraming nagmamayari tapos isa lang yung object na tinutukoy. For example, yung, ano ba? C'est notre maison. Ibig sabihin po, ito ay aming bahay. Tapos dito naman po, dalawa or mahigit ang taong nagsasalita, pero ang object po, marami din. Example, ito na rin po gamitin ito. Kunwari, papalitan lang po natin yung note ng no, and dalagyan po natin ito ng S. Ibig sabihin, ay, no, ito ba na lang? Okay din yun. Je prendrai vos photos. Ibig sabihin, I will take your photos in English. Blanco po ako. Go, Ella!
Supportive ka naman kasi. Meron din pala doon. Kala ko din nila. Kaya mo yan. Yung nasa supportive to critic. Gusto mo, hindi sa mga salita, mga Hindi ko na po kayo. So basically, ang kaibahan lang po nitong dalawa, pareha po silang plural yung nagsasalita or yung owner. Pero yung tinutukoy po na object, dito po sa Mathwad at Lure, isa lang po yung object. Dito naman, marami din. Ganon.